Nandito na ang babaeng vampira. Hello pa. Ano po? Muli na naman akong makikipag-blind date. 34 na taon ka na. Isa ka na lang matandang dalaga. At ikaw, ilang taon ka na ba? 38 na ako. Sabi nga nila, ang mga lalaki ay gaya ng namumukadkad na bulaklak sa edad na 40. Tsaka hindi pa naman ako umaabot sa 40. Iba ang mga babae. Ang babae, kapag lumampas na ng 30, ay kumukupas na ang kagandahan. Tingnan mo ang sarili mo. Isa ka talagang babaeng vampira. Sinong lalaki ang nawala sa katinuan na papatol sa'yo? Wow! Isang babaeng CEO. Siguradong busy ka palagi, di ba? Oo. Tungkol naman sa akin, nakakuha ako ng mahigit 14 na bahay mula sa bayad sa lupa. May ipon din ako sa bangko, kaya kung sasama ka sa akin, hindi mo na kailangang magtrabaho. Mag-enjoy ka na lang sa buhay. Kapag wala kang ginagawa, gumawa ka lang sa bahay. At mag-alaga ng bata. Kung ang buhay na iyan ang sinasabi mong maayos, solohin mo na lang iyan. Huwag kang magpanggap na malinis. Isa ka lang namang matandang babaeng walang gustong magpakasal. Sinasabi ko sa'yo, ako, Kung hindi mo mapigilan ang madumi mong kamay, mabuti pang mawala na lang ito. Para sa akin, okay ka naman. Pero sa pananamit mo, kulang ka lang ng kaunting forma kasi sabi ng nanay ko, dapat ang babae ay may kaunting karektan. Pero walang problema doon. Sa tingin ko, ang mga ito ay maaari pang baguhin. Sir, kailan po ba tayo pwedeng magkita uli? Gusto ko po sana kayong makilala ng mas. Kung ganyan pala ang nanay mo, bakit hindi na lang nanay mo ang pakasalan mo? Ikaw, walang hiya kang babae ka. Bakit ko nga ba kailangang mag-aksaya ng oras para makipagkita sa mga basurang ito? Sinira mo na naman ba ang blind date mo? Bakit kailangan ko pang makipag-blind date? Anong klase bang mga tao ito? Hindi pa ba sapat ang pagpapatakbo ko sa kumpanya? Bakit mo ba pinipilit na kailangan ko ng lalaki? 34 na taong gulang ka na. Malapit ka ng mahirapang magdalang tao. Kapag hindi ka pa nagpakasal, paano ka pa makakapagbigay sa akin ng tagapagmana ng pamilya Jiang? Sige, gusto mo ng tagapagmana, di ba? Bibigyan kita ng isa. Halika rito, Xiaomei. Ihanap mo ako ng lalaki. Magkakaanak ako ng mag-isa. Wow. Sino na naman ito? Si Yunjing ito, uuwi na sa bansa ang anak ko. Ate Ning Xuang. Uuwi na ang anak mo? Naalala ko noong huli ko siyang nakita, ito ay noong panahon ng aking debut. 5 taong gulang lang siya noon, di ba? Oo, 22 taong gulang na siya ngayon at ipakakasal na siya sa pamilya Lin. Pinapauna ko muna siya rito para makilala ang dalaga ng pamilya Lin. Babalik din ako pagkalipas ng 2 buwan. Hindi ko akalaing ikakasal na ang batang iyon. Napakabilis talaga ng panahon. Totoo yan?
Mahigit 10 taon na tayong hindi nagkikita, siguradong hindi mo na siya makikilala? Imposible, malakas ang pakiramdam ko. President Jiang, darating ang lalaki ng alas 9 para mag-serve. Isang gwapong binata at perpekto ang lahat sa kanya. Sige, nakuha ko na. Isa lang naman siyang estranghero, kaya magpapakasaya muna ako ngayong gabi. Basta't mabuntis ako, hindi na ako kailangang mag-blind date pa. Nariyan na ba siya? Sa wakas, nahanap na rin kita. Mahusay ka talagang mambola, Didi. Dide, hinihintay mo ba ako? Ang babata pa talaga ng mga guwapo ngayon. Didi, magkano ang bayad sa iyo para sa buong gabi? Anong ginagawa niya? Ano bang tingin niya sa akin? Hindi ko akalaing si Sister Jiang ay may ganito palang hilig. Bata pa lang ako, hinahangaan na kita. Dahil mukhang maganda ang simula ng pagkikita nating ito. Eh di sige. Sister, lahat ng gusto mo, gagawin ko. Ipakita mo sa akin ang lahat ng galing mo. Bakit hindi ka pa umaalis? Sister, bakit pagkatapos nating magkasama, pinapaalis mo na agad ako? Ganoon ka na lang baka manhid? Bakit? Gusto mo ba na panagutan kita? Talagang hindi mo na ako nakikilala. Anong tinitingin-tingin mo? Nasa ganitong trabaho ka, hindi mo ba alam ang mga patakaran? Nilinaw ko na ito sa iyo noong una pa lang, anak lang ang habol ko at hindi ang ama. Iyon pala ang totoo. Sige, aalis na ako. Nagkita na ba tayo dati? Parang pamilyar ka sa akin. Nakilala na kaya niya ako? Sister, magaling ka talaga magbiro. Malinaw naman na unang pagkakataon pa lang nating pagkikita. May tao namang magbabayad sa iyo mamaya. Umalis ka na agad. Sister, magaling ka talaga kumatay pagkatapos pakinabangan. Kung hindi tayo nagtagumpay sa unang pagkakataon, tawagan mo na lang uli ako sa susunod. Hello? Ano? Nandito na uli si Fang Yiming. May pupuntahan akong party mamayang gabi at kailangan ko ng makakasama. Sumama ka sa akin. Mukhang sister, hindi mo muna pwedeng itapon ang tulong ko ngayon. Sasama ka ba o hindi? Siyempre, sasama ako. Pero, ganito pa rin talaga ang estilo mo na tila napakahinhin. Lumabas ka na, magpapalit ako ng damit. Babalak mo na naman bang isuot yung napaka-formal at nakakasakal na itim na set para pumunta sa party na iyon? Na naman? Hindi ba bestida naman ito? Bestida na ba ang tawag dyan? Bakit parang kilalang kilala mo ako? Sino ka ba talaga? Sino pa ba sa tingin mo ako?
Sister, hindi ba't ikaw naman ang naghahanap sa akin? Hindi ka ba nagpapanggap lang? Ano ang kailangan mo sa akin? Sister ko, masyadong malawak ang imahinasyon mo. Ang reputasyon mo bilang nakakatakot na babae. Sino ba ang hindi nakakaalam niyan? Ikaw. Surprise! Nagustuhan mo ba? Miss Jiang, ikinagagalak ko pong pagsilbihan kayo. Kung ganun, ipinapasa ko na sa iyo ang lahat. Napaka-sexy naman ni sister. Pero pinipili mong maging mukhang matanda. Ganito ay mas bagay sa iyo. Maging matino ka nga. Napakayos na ng lahat. Bakit pinapasuot mo pa ako ng ganito? Hindi mo kasi naiintindihan. Dahil dito kaya mas mukha kang babae. Diyos ko! Sino iyon? Napakaganda niya! Si Jang Yunjing ba iyon? Ang laking pagbabago. Pero, ganoon pa rin ang hitsura niyang parang yelo na parang may utang sa kaniya ang lahat. Sino ang nasa tabi niya? Boyfriend niya ba? Mukha siyang bata at gwapo. Yunjing, matagal na tayong hindi nagkita. Senior. Lucas! Fang Yiming. Yunjing, upo ka muna rito. Yunjing, matagal na tayong hindi nagkita. Oo nga, matagal na. Ano bang ginagawa mo? Bulag ka ba? Pasensya na po, pasensya na. Huwag mo akong hawakan. Sino ba ang gustong humawak sa iyo? Ikaw, Sino ang taong ito? Kaninong pamilya siya? Ang lakas ng loob niyang galitin si panganay na anak na babae ng pamilyang Lin. Mukhang kasama siya ni Jang Yunjing. Baka siya yung lalaking pinapakaiba-iba lang niya? Ha ha ha! aba, isa ka lang pala lalaking bayaran na alaga ng matanda? Sino ka sa akala mo? At ganyan ka kung kumausap sa akin? Akala mo ba talaga, dahil sumama ka sa isang mayaman sa mga ganitong klaseng okasyon, ay magiging kagalang-galang ka na ring tao? Tama po iyon. Hindi mo naman siguro pinupuntirya ang ating senyorita na si Pamilya Lin, hindi ba? Halata namang ginagamit mo lang ang utak mo para sa pera. Si Miss Shiwei ang pinakamayaman at ang magiging reyna ng Daliang sa hinaharap. Ikaw ba talaga si Lin Shiyue? Ang Daliangs at Pamilya Lin, sila ay napakalakas na alyansa. Humingi ka na ng tawad sa kanya. Hihingi ako ng tawad sa kanya? Baka hindi niya iyon makaya. Ikaw, Senyorita Pamilya Lin, ikaw pala, ang makikipag-isang dibdib sa Daliangs? Bakit parang hindi ka kagalang-galang? sino ka ba? Siya ang CEO ng Jiang Group, na si Jiang Yunjing. Kaya ikaw pala ang malupit na babaeng iyan na walang gustong pumatol. Sa edad mong iyan, maghanap ka na lang ng kasing edad ng tatay ko sa halip na kumuha ng batang lalaki. Napakawala mo talagang hiya. Mukhang hindi ka tinuruan ng magulang mo ng asal, kaya ako na ang magtuturo sa iyo. Anong? May gana kang sampalin ako. Karapat-dapat lang iyan sa iyo. Sa kalagayan mong iyan, akala mo ba ay makakasama ka sa Liang Group? Nakakatawa. Aalis na tayo. Sandali lang, sinong nagsabing pwede na kayong umalis? Nasa bansa na si Liang Chen. Tatawagan ko siya ngayon din at pakikiusapan ko siyang bumalik dito para ayusin ang gulo na ito. Tawagan mo na. Kanina ko pa siya hinahanap. Hump, kung magsalita ka, parang close kayo ng kapatid kong si Liang Chen. Tatawagan ko siya ngayon din at tignan natin kung kanino siya kakampi. Sister, umalis na muna tayo. Tara na po. Ang mama ko. Sabi ko na nga ba, paanong mangyayari iyon? Isa lang siyang palamunin.
Bakit walang sumasagot? Mukhang ang tawag mong ito ay hindi na sasagutin ngayon. Mauuna na kami. Kayo... Huwag ka nang uminom. Bakit kailangan mong pahirapan ang sarili mo ng ganito? Napakapahiya ako sa araw na ito. Sa totoo lang, ang inaalala mo talaga ay ang mapahiya sa harap ng taong mahal mo, di ba? Huwag mo akong pakialaman. Si Fang Yiming ay. Fang Yiming. Mahal mo ba talaga siya ng ganoon? Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Ilang taon na kitang mahal. Bakit ka nandito sa kama ko? Sister, hindi ba ikaw ang nag-finance sa akin? Anong finance ang sinasabi mo? Wala. Wala akong kinuha kagabi. Sister, hindi ka naman siguro tatakas sa utang, di ba? Ako. Heto, kunin mo to at umalis ka na. Sister, sobrang dami mong nainom kagabi. Ano ba ang magagawa mo? Ikaw. Mabait na ate. Kapag tatapos ko lang sa kolehiyo, pinalayas ako ng landlord ko at wala rin akong trabaho. Kupkupin mo na po ako? Sige na. Ano? Pwede mo ba akong kupkupin? Bagong graduate ka lang? Ilang taon ka na ba? 18. Joke lang, biro lang. Ang totoo, 22 na ako. Diyos ko, nakipag-usap ako sa isang lalaking mas bata sa akin ng 12 taon. Hibang na yata ako. Kasing edad mo lang ang anak ng kaibigan ko. Hindi pwede, hindi talaga pwede. Umalis ka na agad. May pera ang card na yan. Kunin mo, gamitin mo sa kahit anong gusto mo. Sister, ganyan ba talaga katigas ang puso mo? Sabi mo bata ka pa at malakas naman ang iyong pangangatawan. Bakit hindi ka maghanap ng marangal na trabaho kesa gumagawa ka ng... Oh sister, ayaw mo bang iligtas ang nawawala sa landas na kabataang ito? Anong alam mong gawin? Ano ang kurso mo sa kolehiyo? Marami akong kayang gawin. Gaya ng... Kailangan ko pa naman ng assistant. Dahil na rin pinrotektahan mo ako kahapon, magsimula ka muna bilang assistant. Usapan na yan ha? Sabi ko na nga ba, mabait ka talaga kahit matalim ang pananalita mo. Huwag mo nang uulitin o iisipin pa ang mga ganoong bagay. Pero sister, hindi ba gusto mong magkaanak kahit walang asawa? Hindi ko pa natatapos ang trabaho ko. Bakit mo? Tigil. Ako. Hindi ko na gusto ngayon. At kahit gusto ko pa, hindi na ikaw ang hahanapin ko. Sister, May ipapagawa pa ako sa iyo. bitawan mo muna ang kamay ko. Ano yon? Tulungan mo akong maghanap ng tao. Ang pangalan niya ay Liang Chen. Kabablik lang niya sa bansa noong mga nakaraang araw. Kailangang makita ko siya sa lalong madaling panahon. Ano? Nanay ko po ito. Sasagutin ko lang ang tawag. Hello, Xiaomei. Tulungan mo akong paimbestigahan. Ang lalaking ipinadala mo sa akin. Hello ma. Batang to,
Saan ka na naman ang galing? Nakita mo na ba si Aunt Jang? Naku po, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? Siya ay si Sister Jiang. May ginagawa lang po akong mahalagang bagay. Hahanapin ko siya pagkalipas ng 2 araw. Ano namang mahalagang bagay ang gagawin mo? Oo nga pala, sa susunod na 2 araw ang Liang Group ay mayroong mahalagang bidding, pumunta ka doon at makipag-ugnayan. Sige po, sige po. Alam ko na po yan. Huwag niyo na po akong itulak. O nakita mo ba si Yue? Bilisan mo naman. Anong tunog iyon? Sige na po ma, ibababa ko na po ito. May gagawin pa ako. Anong ginagawa mo dyan at umaakto kang kahina-hinala? Anong kahina-hinala? Nagbabawas lang ako. Siguraduhin mo lang na totoo yan. Ano pa bang gagawin ko rito? Binalaan na kita. Lumayo ka sa akin. Hello po, Ate Ning Shuang. O Yunjing, hindi pa ba nakikipag-ugnayan sa iyo si Liang Chen? Hindi pa po. Kasalukuyan na akong naghahanap sa kanya kahit saan. Yung numerong ibinigay niyo po sa akin, hindi ko rin makontak. Isasend ko sa iyo ang litrato niya. Kapag nahanap mo na siya, tulungan mo akong bigyan siya ng leksyon. Kaya nasaan na yung taong pinapahanap ko sa iyo? Sa totoo lang. Ano kasi? Tingin sa akin. Kasi po, ang totoo, hindi ko pa po na ipapaalam sa kanila. Ang bagal-bagal mong kumilos, wala kang ka-efficiency. May sakit ka ba sa utak? Nako. Nabasag. Pasensya na, sister. Kasalanan ko, nabasag ko ang cellphone mo. Ipaayos ko ito agad para sa iyo. Ano bang problema niya? Diyos ko, heto na. Makinig kayo. Yung babaeng masungit may kasamang gwapong lalaki. Bilisan nyo, itago ang mga gamit nyo. Magandang araw po, President Jiang. Sandali, anong nangyayari? Iba ang estilo ng bruha ngayon. Halos hindi ko na siya makilala. In fairness, ang ganda niya. Sa wakas, natuturing mag-ayos ang bruhang iyon. Anong klaseng disenyo ba ito? Parang gamit sa pagpaparusa. Sa susunod na nasa opisina ka, ipaghahanda kita ng tsinelas? Ayoko. Napakabaduy. Nga pala, may bidding ang Liang Group. Mamayang hapon, samahan mo ako. Sige po. Tuloy po kayo sa bidding ng Liang Group. Tuloy po kayo sa loob. Young Master Liang. Young Master Liang? Young Master Liang, tuma. Nasaan na si Young Master Liang? Young Master Liang? President Jiang, hindi ko nakita si Young Master Liang mamaya. Kapag nahanap ko siya, sasama ko siya agad sa iyo. Mauna ka nang pumasok sa loob. Lee, maliit na. Walang maliit-maliit. Oh, hindi ba ito yung sikat na sikat sa party noong nakaraan? Ang napakagaling na si Jiang Yunjing? Hi. Sinasabi ko sa iyo, babaeng halimaw. Nasaan na yung kasama mong lalaki? Paano na lang kapag nagkaroon ng aksidente? Sino ang sasagip sa iyo? Hoy, ang ibig kong sabihin, Sino kaya itong asong gala na tahol ng tahol dito? Huwag mo na lang siyang pansinin. Ikaw. Ngayon ay bidding ng Liang Group. Hindi kita papatulan sa ngayon. Pero pakiusap, umayos ka. Magkatalo na lang tayo sa presentation mamaya. Jiang Yunjing, magkakaalaman tayo.
Magandang araw po sa ating mga kagalang-galang na pinuno at panauhin. Malugod namin kayong tinatanggap sa proyektong Liang Group sa gagawing bidding ngayon. Sunod ay atin pong tawagin ang kinatawan ng Lin Group na si Bebe Ellen Shiyue upang ibahagi ang kanilang plano. Salubungin natin siya. Iyan po ang aming plano para sa Lin Group. Salamat po. Napakawalang kwenta. Salamat sa magandang pagbabahagi ng President Lin sumunod. Atin namang tawagin ang kinatawan ng Jiang Group, si Jiang Yunjing, upang ipresent ang kanilang proyekto para sa lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang kinatawan ng Jiang Group. Ngayon po ay ipapaliwanag ko ang aming plano. Paano nangyari ito? Hindi ito maaari. Lin Shiyue, ang walang hiya mong traidor. Jiang Yunjing, anong karapatan mong makipagkumpetensya sa akin? Naku, sinasabi ko sa iyo, President Jiang. Dala mo ba talaga ang ganyang klaseng plano para sa bidding na ito? Sa tingin ko, minamaliit mo si Liang Group, hindi ba? Pasensya na po, kahit na mayroong naging problema sa plano namin, pero sa panig ko. Problema? Sa ganito kalaking bagay, nagkaroon ka pa ng problema? Sa tingin ko, talagang wala kang ginawa, di ba? Lin Shiyue, alam mo sa sarili mo kung ano ang totoong nangyari. Naku, at gusto mo pang ibalik ang sisi sa akin, ha? Mga kagalang-galang na hurado, tingin ko ang grupong Jiang Group ay walang kahit anong sinseridad at wala silang karapatang sumali sa bidding na ito. Hindi po totoo iyan. Mga hurado, humihingi po kami ng paumanhin. Nagkaroon lang po ng aberya sa PPT namin, pero ngayong araw, kaya ko pa ring ipaliwanag ng maayos ang tungkol sa aming kumpanya. Anong ipapaliwanag? Wala kang ang dalang proposal. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Lin Shiyue, huwag mo akong sagarin. Oh? Sinasagad talaga kita. Anong magagawa mo? Proyekto ito ni Liang Group. Isa akong bilyonaryo at ang magiging asawa ng may-ari ng The Liangs. Anong panama mo sa akin? Sa tingin mo ba talaga? Mapapangasawa mo ang may-ari ng The Liangs? Kung hindi ako ang mapapangasawa, ikaw ba ang ikakasal sa The Liangs? Heh, wala kang hiya, ang kapal ng mukha mo. Guwardiya, ang dalawang nanggugulong ito. Ilabas niyo sila dito, Jiang Yunjing. Tingnan natin kung sino ang magliligtas sa iyo ngayon. Tingnan ko lang kung sinong mangahas na hawakan siya. Nandito na si Young Master Liang. Kuya Liang Chen. Liang Chen ko. Ayos ka lang ba? Ikaw si Liang. Ikaw pala iyan. Bakit ka nandito? Kailan pa naging panuntunan sa bidding ng Liang Group? Na ikaw na may apelyidong Lin ang magdidikta? Sino ka sa akala mo? Isa ka lang namang hamak na lalaking walang kuwenta. Anong karapatan mong magingay dito? Tumahimik ka. Puro kabalastugan ang lumalabas sa bibig mo. Sino ka rin ba? Anong karapatan mong saktan ako? Siya po ay si Special Assistant Chen na nasa panig ni Young Master Liang. Sa Liang Group, siya ang pinakamakapangyarihan sunod sa pinuno. At ano naman ngayon? Kilala niyo ba kung sino ako? Wala akong panahon makipagsagutan sa inyo. Hindi ba sabi niyo dumating si Liang Chen? Nasaan na siya? Hindi nakarating si Young Master Liang. May mahalaga siyang inaasikaso. Ngayon, ako ang pansamantalang mamamahala sa bidding para sa kanya. Kung ganoon, bilang assistant niya, bakit hindi mo papalayasin? Ang mga basurang nanggugulong ito, bakit mo pa ako nagawang saktan? Sasabihin ko sa inyo, ako ang mapapangasawa at magiging senyora ng Liang Group balang araw. Hintayin mo muna makapasok ka sa The Liangs bago ka magyabang ng ganyan. Ikaw, ibigay mo sa akin ang cellphone ko. Humanda kayo sa akin. Tatawagan ko ngayon din si Liang Chen. Nakapagtataka, bakit tuwing tumatawag ako ay hindi siya sumasagot? Hindi na ako muling magpapauto sa iyo. Huwag ka nang magpanggap. Ito ang ebidensya na sinira mo ang PPT ng Jiang Group. Ang taong katulad mo, walang karapatang sumali sa bidding, at mas lalong hindi karapat-dapat mapabilang sa The Liangs. Anong pinagsasabi mo? Gusto mo bang ipakita namin ito sa harap mo?
Nasaan si Liang Chen? Palabasin niyo siya. Kailangan ko siyang makita. Wala si Young Master Liang. Sabi ko na sa iyo. Sige, yung ginawa mo sa akin kanina, hindi pa tayo tapos doon. Humanda ka sa akin. Umalis ka sa daan. Tumabi kayo. President Jiang, pagkatapos nito, maaari po ba ninyong ipakita ang plano para sa Jiang Group? Maraming salamat po. Ang Jiang Group namin, mula sa unang season, maraming salamat sa inyong lahat. Ayos! Maraming salamat sa inyong lahat para sa magagandang presentasyon. Sa puntong ito, sa ngalan ng Liang Group, opisyal ko nang ipinapahayag. Ang nanalo sa bidding na ito ay ang Jiang Group. Ano bang ugnayan niyo? Siguradong may daya ang nangyari dito. Bakit? Hindi ka makatanggap? Bakit hindi mo hanapin si Young Master Liang? Sige, ikaw pati na rin kayong lahat. Maghanda kayong lahat sa akin. Alis na tayo. Tapos na ang bidding na ito. Maari na po kayong lumabas ng maayos. Ano ba talagang nangyayari? Bakit ka tinutulungan ng husto ni Special Assistant Chen? Si Special Assistant Chen. Kaklase ko siya. Talaga? At sinadya niya pa na hanapin si Young Master Liang para pagsabihan ako. Sabi niya, ikaw raw ang Sister Jiang niya at alagaan daw kitang mabuti. Ako ang aunt Jiang niya. Ang batang ito talaga, wala talagang galang. Nasaan ba siya? Si Young Master Liang, medyo busy siya nitong mga nakaraang araw. Sabi niya, kapag tapos na siya sa mga ginagawa niya, pupuntahan niya po kayo. Ang batang ito. Kapag nagkita kami, tingnan niya kung paano ko siya parurusahan. Naku, sister. Dahil nanalo na tayo sa bidding, huwag ka na sanang magalit. Bumalik na tayo para maghanda, okay? Sige. Hirap talaga ng trabahong ito. Muntik ko nang malimutan ang mga iniutos ni Young Master Liang. Surprise! Ano bang ginagawa niyo? Ipinagdidiriwang namin ang malaking proyekto ng Liang Group. Napakabata ng isip. Naging makalat na dito. Linisin niyo ito agad. Sabi ko na nga ba? Hindi ito magugustuhan ni President Jiang. Anong ibinubulong mo riyan? Wala po, maglilinis na po ako. Hay! Talagang mahirap na siyang magbago. President Jiang, may nagpapadala po ng bulaklak para sa inyo. Para sa akin? Wala bang mali? Sister Jiang, congratulations sa pagkakapanalo sa bid. May mahalaga akong business trip sa loob ng ilang araw. Pagbalik ko, bibisitahin kita. Mula sa iyong kapatid, si Liang Chen. Liang Chen. Mukhang marunong pang tumanaw ng utang na loob ang batang ito. Oo nga. Ipinagbilin din sa akin ni Young Master Liang na alagaan kang mabuti. Ayos lang. Kahit bata pa siya, madiskarte na siya sa buhay. Siyempre naman. Sister, huwag mo naman sanang gawin ang mukhang mataray na amo. Napakaganda mo naman, kaya dapat ay palagi kang ngumingiti. Ngiti? Sasagutin ko lang ang tawag. Hello, ma. Batang makulit, anong ginawa mo kay Yueyu? Nakita niyo po ba talaga ang Lin Shiyue na ito? Siyempre, nakita ko siyang lumaki. Hindi po. Hanggang ilang taon niyo ba siyang nakitang lumaki? Alam niyo ba na siya ngayon ay? Wala akong pakialam. Kailangan mong bigyan ng maayos na paliwanag si Yueyu. Hindi mo lang alam kung gaano na siya naiiyak ngayon. Kahit na mapagod siya sa pag-iyak, wala akong pakialam. Ma, makinig po kayo. Hindi ako payag sa kasalang ito. Anong sabi mo? Sige na, sige na. Aalis na ako papuntang ibang bansa. Pag-usapan na lang natin to pagbalik niyo sa bansa. Huwag niyo muna akong guluhin. Sister, narinig ba niya ang lahat? Bakit? Sino ang kausap mo sa telepono?
Isang kaklasiko lang. Nalobat lang, tingnan mo. Talaga ba? Hindi ba ikaw mismo ang nagpatay nito? Lagot! Sister, ako. Baka naman nakikipag-ugnayan ka sa mayaman mong amo at naglalaro kayo ng kakaibang roleplay. Ha? Naabala ko ba kayo? Sister, ano bang sinasabi mo? Sapat na nandito ka. Yunjing. Yunjing, Sige na. Unahin mo muna ang gagawin mo. hindi ako busy. Dalhin mo ito at iprint mo. Hindi ba may printer naman? Labas. Yunjing, narito talaga ako para humingi ng paumanhin. Noong nakaraang party, hindi kita natulungan at hanggang ngayon ay humihingi ako ng tawad. Ayos lang, hindi mo naman iyon kasalanan. May gagawin ka ba mamayang gabi? Gusto mo bang maghapunan tayo? Wala siyang oras mamaya. Lumabas ka. Hindi ba may meeting ka mamaya? Sabi nang lumabas ka. Hump, ayaw mo akong paalisin. Pero mas lalo akong hindi aalis. Doon muna tayo sa loob umupo. Paano mo nalaman? Gusto ko ang iniinom na ito. Anticoregno, may malakas na bango ng bulaklak, lasang hinog na plum, bagay na bagay sa iyo. Loko ka talaga. Sinusundan mo pala ako. Waiter, order po. Heto. Kumain ka pa ng marami. Salamat. Gusto ko niyan at niyan. Ibigay niyo sa akin ang lahat ng nasa mesa nila. Sir, baka po hindi niyo kayang ubusin ang lahat ng ito? Huwag mo akong pakialaman. Kamusta ang lasa? Masarap. Tingnan mo itong sarili mo. Puno na ng dumi ang bibig mo. Halika rito. Napakaganda ng singsing mo. Binili ko iyan noong pumunta ako sa France, sa isang antique shop. Madalas din akong pumunta sa France. Pwede tayong magsama sa susunod. Waiter, bilisan nyo! Huwag mo siyang pansinin, may tama sa utak ang isang iyan. Waiter, gusto ko rin ng isang bote ng alak na iyan. Lucas, anong ginagawa mo? Sister. 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 Ate, sa wakas ay bumalik ka na. Sister, miss na miss kita. Bitawan mo muna ako. Bitawan mo muna. Lasing na lasing ka na. Para kang bata. Sister, hindi ako bata. Sister, lalaki na ako. Nababaliw ka na ba? Sister, talaga bang gusto mo ang fangiming na yon? Ano bang pakialam mo? Wala kang karapatang pakialaman ako. Sister, hindi ba't ayaw mo naman sa mga lalaki? Sabi mo di ba gusto mo maging malaya at mag-isa? Hindi ba sapat na nandito ako para sa iyo? Sister, kaya ko. Kaya ko naman. Binabalaan kita. Huwag mo nang isipin ang mga ganyang bagay. Bakit? Dahil ba mas bata ako sa iyo? Lasing ka na. Pero ang gusto ko lang ay ang makasama ka. Ako, bakit bumibilis ang tibok ng puso ko? Hindi kaya talaga akong mahulog. Sa batang ito? Ano bang iniisip ko? Mahusay ang ginawa mo. Nga pala, hindi kaya talaga nagustuhan mo na ang Jiang Yunjing na iyon? Hemp,
Sino naman ang magkakagusto sa nakakatakot na babaeng iyon? Wala siyang kahit anong ganda sa katawan. Matagal na siyang may lihim na pagtingin sa akin. Tamang-tama. Paikutin mo siya sa iyong mga kamay. Nagkataon namang ang matandang si Pamilya Jiang ay nagmamadali ng ipakasal kayo. Makikinabang tayong lahat dito. Huwag kang mag-alala. Kinausap ko na ang matanda. Salamat po. Hindi ka naman ba natatakot sa horror movie? Hindi naman po. Pasensya na po. Paumanhin? Makikiraan po. Makikiraan lang po. Sister? Bakit ka nandito? Bakit ba palagi mo akong sinusundan? Gusto ko lang talagang sumama sa iyo. Bakit horror movie ito? Hindi mo man lang alam ang papanoorin mo, pero sumunod ka pa rin dito. Mahilig naman akong manood ng horror. Nene, nakaupo ka sa dulo ng bangka. Kuya naman sa... Paumanhin. Pasensya na po. Nene, nakaupo ka sa dulo ng bangka. Si kuya naman ay naglalakad sa pampang. Pare, pwede bang tumahimik ka na? Ano bang pakialam mo? Tumahimik ka. Sister, natatakot ako. Ang lalaking ito, talagang wala siyang hiya. Sister, natatakot talaga ako. Anong ginagawa mo? Pre, ako na lang ang magpoprotekta sa'yo, ayos ba? Ayoko. Gusto ko ikaw ang magprotekta sa akin, sister. Yunjing. 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 Pwede bang huwag kang maging masyadong isip bata? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Anong gusto kong gawin? Hindi mo pa ba alam? Ako. Yunjing, buksan mo ang pinto. Ang tatay ko, nandyan na siya. Narito na ang tatay ko. Magtago ka na agad ngayon din. Huwag kang magpapakita sa tatay ko. Hala, hayaon mo na lang akong humarap sa biyenan ko? Magtago ka. Yunjing. Yunjing, buksan mo ang pinto. Tay. Tatay, bakit mo po ako sinaktan? Balita ko ay nagpapakain ka ng isang lalaking tamad. Nasaan ang lalaking iyon? Ano? Anong lalaking sinasabi nyo? Ha? Anak iyon ng matalik kong kaibigan. Siya ang tagapagmana ng pinakamayamang Siliang Group. Talaga ba? Kung gayon, makikipag-ugnayan ka na kay Fang Yiming. Anong sinasabi nyo po? Pinanood ko siyang lumaki. Sabi niya ay maayos naman ang pagsasama ninyo at humingi na siya sa akin ng basbas. Sarili ko na pong desisyon ito. Huwag niyo po akong pakialaman. Kung pahahalagahan mo pa ang reputasyon ng pamilya Jiang at ang ating hinaharap, itakda mo na agad ang kasalan. Paano kung ayaw ko? Ikaw, Ipakulong niyo na lang ako. kapag hindi ka nagpakasal, ibalik mo sa akin ang Jiang Group at kalimutan mo na ring tatay mo ako. Ang kaligayahan ko sa paningin mo ay wala talagang halaga. Ang tanging mahalaga sa'yo ay ang sarili mo lang palagi. Alam mo pala na ako si Liang? Alam mo palang ako si Liang? Liang, anong Liang pinagsasabi mo? Talagang lakas ng loob mong sumagot ha. Sana nga ay ikaw talaga si Liang Chen. Ang bata-bata mo pa, ayaw mong gumawa ng matino, tapos pinili mo pang maging gigolo. Ibig bang sabihin na itutuloy mo ang engagement mo kay Fang Yiming? Ano sa tingin mo? Sa tingin ko ay huwag. Bakit naman ako makikinig sa iyo? Sister! Walang ate-ate rito.
Kung naging maayos ka lang sana, dapat ay nagdadalang tao na ako ngayon. Hindi na sana ako sasaktan ni Papa at hindi na rin sana ako ipakakasal sa iba. Sino ba naman ang nabubuntis sa isang subok lang? Sister, gusto mo bang subukan ulit natin? Gusto mo ba? Sipain kitang muli? Sa tingin ko ay huwag na lang. Hayaan na nga. Para sa Jiang Group, tiis-tiis na lang muna ako. Hoy! May pache-check ako sa iyong tao. Heto ang chimis. Ano ito? Tingnan mo na lang. Pwedeng hindi ko siya pakasalan, pero hindi mo kailangang siraan siya ng ganyan, di ba? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi ka naniniwala sa akin? Tingnan mo ito, lalaki. At babae. Hindi ako naniniwala sa iyo. Hindi lang ako makapaniwala na magagawa niya ang ganyang bagay. Paano naman ang isang ito? Lin Shi Yue. Paano sila nauwi sa ganyan? Siyasatin mo na lang mag-isa. Total hindi ka naman naniniwala sa akin. Mas makitid pa ang isip mo kaysa sa iyong mga mata. Hindi ba sinabi ko na? Huwag kang pupunta sa akin kamakailan. Ano bang hindi mo masabi sa telepono? Sa tingin mo ba gusto kong pumunta rito? Naghihinala na si Jiang Yunjing. Kailangan na nating pabilisin ang plano natin. Paano nangyari iyon? May nagawa ka bang pagkakamali? Dahil iyan sa pakikipag-ugnayan mo sa mga lalaking iyon at pati na rin sa pakikipaglandian sa mga babae, kaya ka nabisto. Aayusin ko ito. Nagtitiwala pa rin naman sa akin si Jiang Yunjing. Binabalaan kita. Ayusin mo ang mga kilos mo at huwag mong sirain ang malaking plano. Kunin mo agad ang loob ni Jiang Yunjing. Nang sa gayon ang mga share sa Jiang Group ay magiging atin na. Fang Yiming at Lin Shiyue. Ang tuso nyo talagang dalawa. Magbabayad kayong lahat. Uncle, congratulations po. Salamat. Halik kayo. Pa, ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo kung anong klase ng tao ang pinili nyo. Uy, bruha. Sa wakas ay may kumuha na rin sa iyo. Congratulations. Anong ginagawa mo rito? Kulang sa pansin. Tingnan mo ang sinasabi mo. Sa espesyal na araw mong ito, syempre nandito ako para batiin ka. Tingnan mo, ang ganda rito. Hindi ba mas mabuti ito kaysa doon sa walang kwentang lalaking iyon? Hindi ka malugod dito. Naku, wala ka talagang utang na loob. Pumunta ako rito para bigyan ka ng malaking regalo. Kailan ka pa naging mabuti? Ikaw na, basurang lalaki ka. Sa ganito kaimportanteng okasyon, talagang naglakas loob ka pang manggulo? Nandito rin ako para magbigay ng regalo. Manggagaling sa'yo? Congratulations sa iyo, Fang Yiming, eh? Bakit ba laging nandoon ka? Kapag nanggulo ka pa, paparusahan kita. Huwag kang mag-alala. Itong malaking regalo ko, siguradong magugustuhan mo. Fang Yiming. Yung utang mo sa akin, kailan mo babayaran? Sino ka ba? Hindi kita kilala. Huwag kang magkunwari. Nagsusugal ka sa kung saan-saan. Lubog ka na sa utang. Tapos ngayon, magagawa mo pang makipag-engagement dito? Ano? Fang Yiming, ano ba talagang nangyayari dito? May utang ka pa sa sugal? Yunjing, pakinggan mo ako. Wag na. Magbabayad ka ba ng utang o hindi? Magbayad ka na. Layas! Matagal ko nang nabayaran ang lahat ng utang ko sa iyo. Oh, Isa ka talagang sugol. Fang Yiming,
Sabi mo pakakasalan mo ako. Pero ngayon nakipag-engagement ka sa iba. Paano na ang ating anak? Fang Yiming, wala kang kwentang lalaki. Sinabi mo na sa babaeng ito, panggap lang ang lahat. Tapos, paano mo ipapaliwanag ito? Hindi ba ako ang mahal mo? Magsalita ka. Security. Nasaan ang security? Ilabas niyo ang hibang na babaeng ito. Tama na, Tingin sa screen. Fang Yiming. Ipaliwanag mo ito sa akin. Pa, tingnan nyo ang pinili nyo. Nakakahiya na tayo. Maniwala po kayo sa akin. Wala talaga akong ginawang ganyan. Fang Yiming, ipapaliwanag mo ng maayos sa akin ito. Yunjing, makinig ka muna sa paliwanag ko. Yunjing, Ako na lang ang magpapaliwanag para sa'yo. ikaw na naman. Walang hiyang lalaki ka? Ngayong araw na ito. At tutapusin na kita. Ano? Nagsisimula ka na bang mataranta? Ang isang taong tulad mo na kung ano-anong masama ang ginagawa ay mas masahol pa sa kahit sino. Nag-iimbento ka lang ng mga kasinungalingan. Ako pa ang nag-iimbento? Malinaw na ang lahat ng ebidensya, itatanggi mo pa ba? Bukod sa mga kalokohan mo, pinaglalaruan mo rin ang ating pamilya, Lin ikalawang mate. Si Lin Shiyue. Anong pinagsasabi mo? Nakikipagtulungan lang ako sa kaniya. Talaga? Ano ito? Ikaw mismo ang nakikipag-ugnayan sa mga lalaking iyon, maging sa mga babaeng may kinalaman doon, kaya katuloy na ituro. Aayusin ko ang lahat ng ito. Nagtitiwala pa rin sa akin si Jiang Yunjing. Siguraduhin mong makuha mo agad ang loob ni Jiang Yunjing dahil kapag nagawa mo iyan, ang mga stock sa Jiang Group ay magiging atin na. Kung ganoon, ano naman ang tawag dito? Ito ba ang sinasabi ninyong pagtutulungan? Pinag-uusapan ninyo kung paano nanakawin ang mga ari-arian ni Pamilya Jiang. Ikaw. Hindi ko akalaing ganyan pala ang asal mo. Hindi ko akalaing ganyan kang klaseng tao. Fang Yiming, nagawa mo ang ganitong bagay. Simula sa araw na ito, putol na ang ugnayan naming dalawa ni Jiang Yunjing sa iyo. Yunjing, pakinggan mo ang paliwanag ko, Yunjing. Hinto. Hindi ka karapat-dapat. Yunjing, hindi ba gusto mo ako noon pa? Iyong mga babaeng iyon, pampalipas oras lang sila. Fang Yiming, iyang mapagkunwari mong pagmumuna ay nakakadiri. Noon, para lang akong naging bulag. Simula sa araw na ito, wala na tayong koneksyon sa isa't isa. Lumayas ka. Jiang Yunjing, sino ka ba sa akala mo? Dapat magpasalamat ka at may lalaking gustong pumatol sa iyo. Bakit mo ako muling sinasaktan? Lin Shiyue, ano ba ang nagbibigay sa iyo? Nang lakas ng loob na paulit-ulit at palagi akong ginugulo? Sino ang nag-utos sa iyo na laging humarang sa paningin ko na naging dahilan kung bakit ako sa harap ni Liang Group ay napahiya? Jiang Yunjing, ano bang dapat mong ipagmalaki? Lin Shiyue, pinapangarap mo pa rin ba na maging mayamang asawa ni The Liangs? Sinasabi ko sa'yo, managinip ka. Ano ka ba sa akala mo? Hindi ka naniniwala? Kung ganoon, abangan mo na lang ang mangyayari. Palalampasin muna kita ngayong araw. Lumayas ka na. Jiang Yunjing, magkita na lang tayo sa susunod. Anong ginagawa niyo pa riyan? Alice? Pasensya na po sa inyong lahat. Isang pagkakamali lang po ito. Pagkakamali lang. Magsialis na po kayo. Hinayaan mo na lang silang makaalis? Siya ang mismong pinili ni Yening Shuang na maging manugang. Kaya hindi ako ang dapat na magparusa sa kaniya. Anong manugang? Anong ibinubulong mo? Wala po. Mali ang hinala ko sa iyo noon, mahusay ang ginawa mo. Dahil naging maayos ang trabaho ko? Mayroon ba akong gantimpala? Anong gusto mo? Ngayon? Sister, sumama ka sa akin sa isang lugar. May masamang balita, President Jiang. Ang stocks ng Jiang Group ay biglang bumagsak ng husto.
Bakit mo ako pinatawag? Hindi mo inaasahan ito, di ba? Ang pag-take over sa Jiang. Ang aming plan B. Yunjing, dapat sana ay kailangan mo lang na magpakasal sa akin. Bakit kailangan pang umabot sa ganito? Walang hiya ka. Tigilan mo ang pagpandidiri sa akin. Siguro ay masyado ko kayong pinagbibigyan ano. Dahil sa ngayon ay isang napakagandang araw. Palalampasin namin ang ginagawa mo. Asa ka pa. Pinabagsak na namin ang kumpanya ng mga Jiang. Tanging kami lang ang makakapagligtas sa pamilyang Jiang. Totoo yan. Hanggat ililipat mo ang mga share ng Jiang Group sa amin. Hinding-hindi mangyayari yan. Sino kaya ang nagtatangkang umagaw sa Jiang Group ko? Old Man Jiang, gusto mo bang mabankrupt ang Jiang Group? Napakasamang tao mo. Akala ko pa naman ay karapat-dapat kang pakasalan ni Yunjing. Nagkamali talaga ako sa pagpili sa'yo. Manahimik ka. Hindi ito ang lugar para manggulo ang mga pamilya Jiang. At hindi rin ito ang lugar para sa inyong mga gumagawa ng masama. Bakit nandito ka na naman? Ang sabi ko na nga ba, kahit saan ka magpunta, ay panggulo ka talaga. Anong panggulo? Hindi ba sabi mo na siya ang magmamana ng Liang Group? No? Isang bayarang lalaki? Hindi ba sabi mo siya ang tagapagmana ng The Liangs? Nagpapanggap ka na naman na kuya kong si Liang Chen. Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Isa ka lang basurang lalaki. Old Man Jiang, naniniwala ka ba sa mga ganyang kasinungalingan? Siya ay alaga lang ng anak mo. Isang lalaking binabayaran. Ayaw nilang umamin. Kaya naman, niloloko kanila na isa siyang mayamang bata ng The Liangs. Ano ba talagang nangyayari dito? Pa. Sa Uncle! totoo lang, Ako talaga si Liang Chen. Silang dalawa. Bulag lang, kaya hindi nila ako makilala. Totoo ba? Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang magtagumpay sila. sige, magkunwari ka pa. Tingnan natin kung paano mo ito tatapusin. Hoy, ikaw na lalaki ka. Na-addict ka na yata sa pag-arte, no? Ang lakas pa ng loob mong magpanggap na fiancé ko. Sino ang gustong maging fiancé mo? Sa uri mong iyan. Kahit bayarang lalaki, hindi ka papatulan. Wala kang hiya. Anong sinasabi mo? Jiang Yunjing, pag-isipan mong mabuti, huling pagkakataon nyo na ito. Kung hindi, ang Jiang Group nyo ay hindi lang malulugi, kundi kayong mag-ama ay posibleng makulong. Kahit pa malugi kami, hindi namin hahayaang ang isang tulad mo ay magtagumpay. Sino ang tinatakot nyo? Ito ang ebidensya ng sabuatan nyo sa pagnanakaw ng sekreto ng negosyo ng Jiang Group. Hump. Akala mo ba, nasa pamamagitan nyo lang, ay kaya nyo kaming dalawa na ipakulong? Ha? Linawin mo ang isip mo. Ngayon, kayo ang babagsak. Talaga? Sabi ko na, ngayong araw, ipapakulong ko kayo at uubusin ko ang pera nyo. Talaga ba? Sinabi ko na ngayon, ipapakulong ko kayo. At sisiguraduhin kong babagsak ang inyong kumpanya. Hahaha na ako naman. Natatakot na talaga kami. Anong gagawin natin? Sige, simulan mo na. Ipakita mo sa amin kung paano kami malulugi ng mabilis. Ayaw mong maniwala? Sa loob ng 10 minuto, ipapasara ko ang pamilya Fang at ang pamilya Lin. Baliw. Huwag mo na siyang pansinin. Umupo na lang tayo. Masyadong OA ang arte niya, di ba? Sa tingin ko nga, magaling ka lang magpanggap. Gusto kong makita ngayon kung ano talaga ang kaya mong gawin. Walang hiya ka. Huwag kang magpakitang gilas dito. Sino ba sa tingin mo ang tinatakot mo? Siya. Bakit parang sigurado siya sa sarili niya? Para siyang naging ibang tao. Sisimulan na ang palabas. Anong sinabi mo? Paano ito nangyari? Paano? Paano itong naging posible? Biglang bumabagsak ang halaga ng mga stocks natin. Sino ka ba talaga? Sinabi ko na sa inyo na ako si Liang Chen. Ngunit ayaw ninyong maniwala. Paano naging ganito? Hindi ito maaari? Sino ang nanggugulo rito? Special Assistant Chen. Sino ang nanggugulo rito? Special Assistant Chen. Ang kapal ng mukha ng lalaking ito. Nagpapanggap na naman siya bilang si Kuya Liang Chen. Yung sampal sa iyo noong nakaraan,
Hindi pa ba sapat para magising ka? Sino ang tinatawag mong kapalang mukha? Paano mangyayari iyon? Ibig bang sabihin siya ay, Siya ang inutusan ng ating Young Master Liang, ang opisyal, at ang kinatawan ng Young Master Liang upang tulungan ang Jiang Group sa krisis sa ekonomiya. Ilang beses niyo nang binastos ang Sister Jiang ng Young Master Liang, pagbabayarin namin kayo. siya ang Sister Jiang ni Kuya Liang Chen? Kung ganoon ay fiancé pa rin ako ni Kuya Liang Chen. Fiancé, napakarami mo nang nagawang kasalanan. Sabi ng Young Master Liang, ang kasunduan sa kasal ng Liang Group at Pamilya Lin ay formal ng pinapawalang bisa. Anong sinabi mo? Hindi ito maaari. Tapos na tayo. Kayong dalawa, nandiyan na ang pulis sa labas. Bibigyan ko pa kayo ng kaunting kahihiyan. Umalis na kayo. Hindi pwede. Hindi gagawin ito sa akin ni Kuya Liang Chen. Hindi niya kaya. Umalis na kayo. Hoy. Humanda kayo sa akin. Sino ka ba talaga? Ano ka ba? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na si Special Assistant Chen ay kaklasiko? Sa tingin mo ba ay hangal ako? Yunjing. Yunjing? Yunjing? Pakinggan mo ang paliwanag ko. Tawagin mo akong Aunt Jiang. Ayaw ko. Bakit mo ako kailangang lokohin? Pinagmukha mo akong katawa-tawa. Sa tingin mo ba ang galing-galing mo na? Hindi po totoo yan. Bakit mo ba ako niloko? Sinasabi mo pa noon na ikaw ay isang escort? Diyos ko. Ano ba itong pinaggagawa ko? Hindi mo ba alam? Dahil gusto po kita. Alam mo ba ang mga sinasabi mo? Matinong-matino po ako. Maraming taon na po kitang gusto. Kung naghahanap ka lang din naman ng lalaki, bakit hindi na lang sa akin? Sa edad mong yan, alam mo na ba ang ibig sabihin ng gusto? 12 taon ang tanda ko sa iyo. Matalik na kaibigan ko ang mama mo. Sa tingin mo ba papayag siya? Kaya ko po siyang kumbinsihin. Ang gusto ng mama mo ay makahanap ng kapantay niyo sa yaman para ipakasal sa iyo. At si Pamilya Lin ay matagal na ring naghihintay sa iyo. Kung malalaman nila ang tungkol sa ating dalawa, sasabihin nilang wala akong moralidad na inaakit ko siyang panganay na senyorito ng Pamilya Liang. Hindi po totoo yan. Yunjing. Dati po, isinasama mo ako bilang boytoy mo. Hindi ka naman natatakot sa sasabihin ng iba. Bakit ngayon? Hindi po ako naniniwala. Hindi po ako naniniwalang ikaw ang klase ng tao na nakadepende sa tingin ng iba. Pareho ba iyon? Kapag boytoy, wala akong pakialam sa iisipin ng iba. Pwede kong hindi pansinin ang kahit sino, pero hindi ko pwedeng baliwalain ang mama mo. Lalong-lalo na ang tungkol sa iyo. Gusto mo ba talagang talikuran ang nanay mo? O gusto mong panoorin na tuluyan na kaming magkasira? Hindi po. Hindi po sa ganoon, Yunjing. Hindi po ganoon iyon. Ngayon din. Iligpit mo na ang mga gamit mo at umalis ka na sa bahay ko. Yunjing, wag naman pong ganyan. Ayaw mong kumilos? Ako ang gagawa para sa iyo. Yunjing! Yunjing. Yunjing! Yunjing, huwag kang maging ganyan.
Ano ito? Bakit mo maraming litrato ko? Hindi pa ba halata? Sa loob ng maraming taon, kinokolekta ko ang mga litrato mo mula sa iba't ibang lugar. Sabi ko sa iyo, totoong gusto kita. Tumahimik ka. Sinabi ko na, huwag mo nang uulitin ang mga sinasabi mong iyan. Huwag na huwag mong sasabihin na gusto mo ako. Gusto lang naman kita. May mali ba roon? Bata ka pa ngayon. At madaling sabihin ang salitang gusto. Paglipas ng mga taon, maiintindihan mo rin na ang nararamdaman mo sa akin ay hindi talaga pagkagusto. Hindi po? Talagang hindi po. Gusto mo lang ako. Dahil nagkataon na nasa edad ka na kuryoso ka sa mga babae. Noong nakilala mo ako. Ano ang kailangan kong gawin para maniwala ka? Na seryoso ako sa iyo? Iligpit mo na ang mga gamit mo. Bumalik ka na sa Daliangs. Yunjing. Yunjing, aalis na ako. Pero gusto kong malaman mo na tapat ako. Simula ngayong araw, formal na kitang liligawan. Tumigil ka na. Liang Chen. Pasensya na, ngunit imposible ang gusto mo. Lin Shiyue. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Kuya Liang Chen. At ikaw pa talaga ang may ganang magsalita. Nagawa mo talagang maging ganyan kalupit para ipakulong ako? Hindi iyon. Paano ka nakalabas? Inilabas ka ba ng nanay ko? Oo naman. At alam mo ba, Tita Ye hindi lang niya ako iniligtas. Binuhay pa niya ang ating pamilya Lin. Mula sa bingit ng pagbagsak. May topak na talaga ang nanay ko. Kuya Liang Chen, alam ko na ang pagkakamali ko. Sinabihan ako ni Tita Ye na humingi ng tawad sa iyo. Sorry na po. Lin Shiyue, talagang napakawalang hiya mo. Pagkatapos ng lahat ng gulo, may lakas ka pa ng loob na puntahan ako? Isang malaking pagkakaunawaan lang iyon. Kasalanan mo dahil hindi mo sinabi sa akin ang totoo mong pagkatao. Akala ko kasi isa ka lang lalaking inaalagaan ni Jiang Yunjing. Kaya ngayong alam mo na kung sino ako, parang wala lang ang lahat at bigla kang lalapit sa akin? Liang Chen. Ngayon din, kunin mo ang lahat ng gamit mo at lumayas ka sa bahay ko? Liang Chen, akin ka. Kailangan kong maging donya ng Daliangs. Hindi ka pa ba titigil? Hindi ako naniniwala sa dami ng mga araw na dumaan. Wala ka man lang ba talagang naramdaman para sa akin? Wala. Ginagawa lang kitang laruan. Hanggang doon lang iyon. Hindi ako naniniwala. Umalis ka na. Mula ngayon, wag na tayong muling magkita. Hello, Ma. Bakit niyo pinalabas si Lin Shiyue? Sa kulungan? Sinabi ko na sa inyo, talagang may problema sa ugali ang babaeng iyan. Ikaw na bata ka.
Pinauwi kita riyan? Para ba kumuha ng kaaway? Muntik mo nang mabangga ang lahat ng tao. Sinabi na sa akin ni Yue na isa lamang itong pagkakamali. Magpakabait ka sa kanya, uuwi na ako sa bansa sa lalong madaling panahon. Hello, Ma? Ma? Lin Shi Yue, mukhang magaling ka sa mga laro mo ha? Nakalabas ka na agad? Sa tingin mo ba? Paano ako nakalabas? Anong ibig mong sabihin? Siyempre si Kuya Liang Chen, ang nagligtas sa akin. Sa harap mo, nagpapanggap lang siya. Tingin mo ba ay tanga ako? Sk, bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta wag mo na siyang kukulitin muli. Ipinapangako ko na hindi na kita gagambalain. Nagkakamali ka. Matalik kaming magkaibigan ng nanay ni Liang Chen, kaya kung sa edad, dapat niya akong tawaging tita. Mas mabuti iyon. Dapat lang na wala kayong relasyon. Alam mo naman na siguro, sinabi na ni Tita Ye, na ako lang ang tanging kinikilala niyang manugang. Hindi ba, Tita Jiang? Kuya Liang Chen, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Patawarin mo na ako, please. Kuya Liang Chen, alam kong nagkamali ako. Mali ako sa lahat noon. Pwede ba tayong magsimulang muli? May sakit ka ba sa utak? Bitiwan mo ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, Kuya Liang Chen. Yunjing! Bitiwan mo ako. Yunjing! Alam mo namang wala kaming ugnayan. Siya ang fiancé mo. At kahit anong mangyari sa inyong dalawa, wala na akong kinalaman doon. Bitiwan mo ako. Yunjing! Kuya Liang Chen, mapapatawad mo ba ako? Ano ba talagang kailangan mo? Huwag mo na akong guluhin. Kuya Liang Chen. Kuya Liang Chen. Jiang Yunjing, sabi mo kanina, wala kayong relasyon? Matanda ka na, pero nakuha mo pa siyang akitin. Napakawalang hiya mo. Hoy, tapusin niyo na siya. Anong sinabi mo? Gusto mo bang maikulong ulit ako? Fang Yiming, nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpalaya sa iyo mula roon? Bagsak na ang negosyo ng mga pamilya Fang. Hindi ka ba napopuot sa nangyari? Pumunta ka na ngayon din sa parking lot at hintayin ako. Huwag kang mag-alala. Basta tulungan mo ako na maging bagong may-ari ng The Liangs, sisiguraduhin kong marami kang makukuha mula rito. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Yunjing. Bag ba ito ni Yunjing? Nawawala si Yunjing. Tulungan niyo akong hanapin siya. Hindi ba't gustong-gusto mong nagmamataas? Hay, wala man lang siyang kahit anong ganda. Hayaan na nga, mas mabuting tapusin na lang ang trabahong ito. Fang Yiming, anong ginagawa mo? Nalasing na kita, pero bakit parang malakas ka pa rin? Hindi ba't noon pa man ay may gusto ka na sa akin? Ngayon, ibibigay ko na ang matagal mo ng hiling. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Liang Chen. Liang Chen. Opo. Ang taong ito, itapon niyo siya sa dagat at hayaang kainin ng pating. Masusunod po.
Yakapin mo ako. Ang init-init ko. Halika rito. Yunjing! Kumalam ka. Hindi ba't gusto mo ako? Gusto naman talaga kita. Madumi ang lugar na ito. Dadalhin kita sa bahay. Kumusta na, Fang Yiming? Ano ang lasa ng matandang babaeng iyon? Masarap ba? Lin Xiue, iligtas mo ako, bilis. Itatapon nila ako sa Africa. Wala ka talagang silbi. Hello, Tita Ye. Kailan po kayo babalik ng bansa? Paakyat na po ng eroplano. Mabuti naman. Hihintayin ko po ang inyong pagbabalik. Liang Chen, dapat mo akong pakasalan. Magandang umaga. Magandang umaga rin. Hala, pinagod mo ako ng husto kagabi, alam mo ba yon? Ano bang pinagsasabi mo? Nakalimutan mo na? Sige, tutulungan kitang maalala. Yunjing? Yunjing? Nandyan ka ba? Bumalik na ang mama mo. Parang siya nga iyon. Hindi pwede. Hindi niya pwedeng malaman na nandito ka sa akin. Bumaba ka na riyan. Bakit hindi na lang natin aminin sa kanya ang lahat? Sabi nang hindi pwede. Bumaba ka na. Magtago ka sa loob. Huwag kang lalabas. Yunjing! Yunjing, nandyan ka ba sa loob? Ate Ning Shuang, ang biglaan naman ng pag-uwi mo. Hindi ka man lang nagsabi. Pagkababa ko pa lang ng eroplano, ay dumiretso na ako rito para makita ka. Bakit ba ang tagal mong magbukas ng pinto? Kasi hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Kakagising ko lang. Teka lang, baka naman may itinatago kang lalaki rito? Walang lalaki rito. Gusto kong tingnan sa taas. Ate, walang lalaki rito. Ate, promise, wala talagang lalaki. Saan naman galing ang lalaking yan, ate? Patingin nga kung sino ang itinatago mo. Ate, sabi ko na ngang walang tao rito. Hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin, ate? Hindi, may tinatago ka talaga. Gwapo, lumabas ka na riyan. Patingin naman ang mukha mo. Sige na. Aaminin ko na, may boyfriend na nga ako. Oho, sabi ko na nga ba eh. Sino siya? Magtapat ka na? Ano kasi, medyo mas bata siya sa akin. Nahihiya tuloy akong sabihin sa'yo. Mas bata? Ayos ka ah? Panalo siguro kapag bata, no? Teka, hindi tama to. Wala ka man lang na ikuwento sa akin nung tumawag ka sa telepono? Kaya naman pala, nagsosolo ka na ngayon sa bago mo? Hoy, itigil mo na nga iyan. Bakit ka natatakot? Wala namang ibang tao rito. Ang nanay ko talaga, wala sa katinuan. O ano? Masaya ba ang pakiramdam kapag mas bata ang boyfriend mo? Ano? Sa tingin mo ba magtatagal kami? Bakit naman hindi? Buti naman at natuto ka na. Sasabihin ko sa'yo, kapag sa lalaki, dapat doon ka sa mas bata sa iyo. Bukod sa mukhang fresh, malakas pa ang katawan, hindi ba't mas maganda iyon kaysa sa matatanda na? Kaya nga, ate alam mo ba, labanidong taon ang tanda ko sa kanya, kaya pakiramdam ko medyo naiilang ako. Ano? Labanidong taon ang bata niya?
Di kasing edad lang siya ni Liang Chen? Masyadong kapana-panabik ito. Hindi ko akalaing napapanahon ka pa rin sa uso. Hahaha, ate. Ate, wala ka ba talagang pakialam doon? Bakit naman ako magkakaroon ng pakialam? Sa ngayon, iyan ang uso. Huwag na huwag ka sanang mabibigatan ang loob dahil diyan. Napakagaling ng batang iyan. Puno siya ng lakas. Dahil sa edad mong iyan, hindi mo na kailangang mag-isip ng masyadong madami. Sige po ate, tara nang kumain. Maging masaya ka na lang. Huwag mo na iyong intindihin. Bakit? Masama ba ang relasyong ate? Susuportahan ka ni ate? Masakit ang tiyan ko. Ate, gagamit muna ako ng banyo bago tayo umalis. Sa tingin mo kaya si Liang Chen ay may ibang babae na? Bakit ka nagkakaganyan? Wala lang po. Nabilaukan lang ako. Pinapauwi ko siya para magkasundo sila ng maayos ni Lin Shiyu, pero lumalaban talaga siya? Ate Ning Shuang, nakilala ko na si Lin Shiyue at parang may mali talaga sa kaniya. Nabalitaan ko ang naging sagupaan ninyong dalawa? Hindi po ganoon. Sa aming dalawa ni. Ito ay dahil sa akin. Ma, bakit po kayo nakabalik na ng bansa nang hindi man lang sinasabi sa akin? Akala ko kasi ayaw mo nang makita ang nanay mong ito. Ano po bang sinasabi nyo? Nandito nga po ako para salubungin kayo, di ba? Ang batang ito, talagang bibigyan mo ako ng sakit ng ulo. Huwag na po kayong magalit. Sige na po. Sige na, huwag ka na munang magalit. Nandito na rin lang kayo, pag-usapan na lang natin ng maayos ang lahat. Sinasanay mo kasi siya ng ganyan? Nakita mo na ba ang batang boyfriend ng Aunt Jiang mo? Ilang beses ko na po bang sasabihin sa inyo, si Sister Jiang yon at walang kung sinong batang boyfriend. Aba, yang Aunt Jiang mo na yan? Sa wakas ay natuto na ring magmahal? Balita ko ay kasing edad mo lang siya? Ganoon po ba? Eh di mabuti po, di ba? Tingnan nyo, bagay na bagay kami ng Sister Jiang ko. Anong sinasabi mo? Maghanda ka na, umuwi ka na at makipag-engage kay Yueyu? Ma, sinabi ko na sa inyong hindi ako papakasal sa kanya. Napagkasunduan na nating lahat ito noon, hindi mo ito pwedeng bawiin basta-basta? Kayo ang pumayag, hindi ako. Ano? Sige. May mahalaga akong kailangang puntahan, teka sandali. Ihahatid mo pa uwi ang Aunt Jiang mo? Sinabi ko nang si Sister Jiang yon. Liang Chen. Tumahimik ka. Ibukas mo ang bibig mo. Sabi ko, ibukas mo. Sa pagkakataong ito, hindi na kita hahayaang itaboy pa ako. Liang Chen, tingin ko itong ginagawa natin. Pagbabayarin kita. Mag-ingat ka. Yunjing, kamusta ka? Anong nangyari sa'yo? Yunjing, Pagbabayarin kita. Tapos ka na. Liang Chen. Liang Chen. Liang Chen. Liang Chen. Ayos ka lang ba? Liang Chen. Liang Chen. May nagawa akong masama. Liang Chen. Liang Chen. Liang Chen. Gumising ka. Liang Chen. Saklolo, tulungan niyo kami. Liang Chen. Liang Chen. Liang Chen. Yunjing, narito lang ako. Ligtas ka ba? Titingnan ko. Ayos ka lang ba talaga? Ayos lang ako. Gasgas lang ang mga ito. Seryoso na ang mga sugat mo pero sinasabi mong ayos lang. Hindi mo alam kung gaano ako natakot ngayong araw. Paano kung may masamang nangyari sa'yo? Anong gagawin ko? Natakot din ako ng sobra. Kani-kanina lang sa panaginip ko. Tinatawag kita pero hindi ka sumasagot. Pakiusap, wag mo na akong itulak palayo. Sige. Palagi na tayong magsasama.
Nasaktan ba kita? Kayo? Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ang isa't isa? Ate, makinig ka sa akin. Nakita ko ang lahat. Itinuring kitang parang tunay na ate, tapos balak mo pa lang, maging manugang ko? Ate? Masyado pa siyang bata. Wala ka man lang bang hiya? Nagawa mo pa talagang pumatol sa kaniya? Ate, Ma, pakinggan mo muna ako. anong nakakagulo sa'yo? Dati ay hindi ka naman tutol sa relasyon ng mas matandang babae at mas batang lalaki, di ba? Hindi ako tutol sa ganoong relasyon para sa iba, pero bakit kailangan pang ikaw ang mapunta sa kaniya? Napakalaki ng agwat ninyo sa isa't isa. Bakit hindi pwedeng ako? Tumahimik ka. Ate, Tumahimik kayong dalawa. Pakinggan nyo ang sarili nyo. Ang isa ay tinatawag akong mama, at ang isa naman ay tinatawag akong ate. Paano kayo magsasama niyan? Gusto ko siyang makasama. Paparusahan niyo ba ako sa sakit ng ulo? ate, Ma, ate, ma! ate. Ma. Kumain po muna kayo. Makipag-engagement ka na kay Yueyo sa lalong madaling panahon? Sinabi ko na sa inyo na hindi iyon maaari. Talaga bang balak mong galitin ako hanggang sa wala na ako? Ma, kung ayaw niyo po akong makita, magpahinga na lang po kayo ng mabuti. Liang Chen, bumalik ka rito? Hinding-hindi ko papayagang mangyari ang bagay na iyon? Sabi nang bumalik ka rito. Tita Ye, okay lang po ba kayo? Ang batang iyon na si Liang Chen, talagang nakakapagpasingit siya. Nagagawa niyang baliwalain ang isang mabuting babaeng tulad mo para lang doon sa... Talaga bang magkasama na sila? Dati ko pa nararamdamang may kakaiba sa kanila. Yueyo, huwag kang mag-alala. Si Liang Chen ay panandalian lamang na nabulag ng bugso ng damdamin. Hinding-hindi ko hahayaang maging silang dalawa. Pero kung magpapatuloy ito, malalaman din ng lahat sa huli na binitawan ni Liang Chen si Yue Yue at sumama kay Jiang Yunjing. Sa oras na iyon, saan pa namin ingatan ang mukha ni Yue Yue? Iyan, gagawan ko agad iyan ng paraan. Tita Ye, sa tingin ko po, kung patuloy po kayong makikipagmatigasan sa kanya, tiyak na hindi ito tatalab. Mayroon po akong naisip na paraan. Gusto niyo po bang pakinggan? Anong paraan iyon? Iyong. Sa totoo lang, ang papa ko ay noon pa may paghanga kay Jiang Yunjing. Oo nga pala. Noon pa man ay gusto ko na silang ilapit sa isa't isa. Hindi ko akalaing ang anak ko pala ang tinatarget niya. Maaari po nating gawin ito. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Bakit ikaw ang narito? At bakit naman hindi pwedeng ako? Hindi ba't magkaibigan naman tayo? Kaibigan? Gusto mo na nga akong tawaging biyanan? Pagkatapos ay ituturing pa ba kitang kaibigan? Naku naman, maaari pa rin namang maging magkaibigan ang biyenan at manugang. Jiang Yunjing, wala ka na ba talagang hiya? Bakit ang kapal ng mukha mo? Anak ko siya? Ate Ning Shuang, tunay ang pagmamahalan namin ni Liang Chen. Tumahimik ka. Hindi ka ba nandidiri sa mga sinasabi mo? Ilang taon ka na, at ilang taon na siya. Makipaghiwalay ka na sa anak ko ngayon din. Gusto mo ba talagang sirain ang buhay niya? Noong una kong malaman na siya pala si Liang Chen, naguluhan din ako at sinubukan ko rin siyang iwasan. Pero ngayon, hindi na ako magpapaapekto kahit kanino. Hinding-hindi ko siya iiwan. Walang hiya ka? Wala ka na bang ibang mahanap na lalaki? At ang anak ko pa ang gusto mong biktimahin? Alam mo ba kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa kaniya, pati na sa iyo, dahil sa ginagawa nyo? Wala akong pakialam. Talagang matigas ang ulo mo, di ba? Nangako ako sa kaniya na hindi ko na siya muling itataboy. Ikaw?
Dahil sa pinagsamahan natin bilang magkapatid sa mahabang panahon, tinanggap ko ang sampal na iyon. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Talaga bang gusto mo siyang sirain? Para sa kanyang kinabukasan, inihanda ko na ang lahat ng daraanan niya. Ang Daliangs ay mukhang maganda sa paningin, pero sa katotohanan ay may kahinaan din ito. Kapag nagpakasal lang siya kay Pamilya Lin, magiging maayos ang kanyang kinabukasan. Pero hindi rin naman masama ang mga koneksyon ko. Matutulungan ko rin siya. At dahil sa kakayahan ni Liang Chen, hindi niya kailangang umasa kanino man. Ikaw, hindi mo man lang binigyang halaga. Kung ano ba ang talagang gusto niya. Anak ko siya, paano ko siya mapapahamak? Hindi mo ba kayang unawain ang puso ng isang ina? Kahit ano pang mangyari, hindi ko siya iiwan. Yunjing, Anong ginagawa mo? nagmamakaawa ako, palayain mo ang anak ko. Tumayo ka muna bago tayo mag-usap. Hindi, kapag hindi ka pumayag, hindi ako tatayo rito. Ate Ning Shuang, makinig ka sa akin. Totoo ang pagmamahalan namin ni Liang Chen. Kahit anong mangyari, mananatili ako sa tabi niya. Jiang Yunjing, Tita Ye, ano po ang nangyari sa inyo? Yueyu, gawin na natin ang sinabi mo noon. Sige po, halika. Tutulungan ko po muna kayong humiga. Halika na po. Anong nangyari? Sino ang nagpaiyak sa iyo? Wala ito. Pinuntahan ko ang nanay mo. Hindi ba sabi ko ay palamigin muna ang ulo niya ng 2 araw bago natin siya kausapin? Kailangan niya rin namang ilabas ang nararamdaman niya. Hindi ka naman ba niya pinahirapan? Hindi naman. Pero mukhang nagkamali yata ako. Ayos lang yan, baby. Kakausapin na lang natin siya sa makalawa. O kaya naman bakit hindi mo muna siya dalawin? Baka kasi sabihin na naman niya na inilayo kita sa kaniya. Ngayong may sakit siya, baka isipin niyang hindi mo na siya naaalala. Sige. Paano kung pilitin niya akong pakasalan si Lin Shiyue? Huwag. Maliban doon, pwedeng-pwede mong sundin ang lahat ng gusto niya. Sige. Naiintindihan ko. Pero may isang kondisyon ako. Ano man ang mangyari, huwag mo akong ipagtatabuyan. Ayos ba? Sige, kahit gaano pa kahirap ang harapin natin, sama-sama nating lalampasan ito. Tita, kumusta na po ang pakiramdam niyo? O eto po pala. Tingnan niyo ito. Palagi silang magkasama at sobrang sweet sa isa't isa. Bilib din ako sa'yo, Jiang Yunjing. Dahil sa iyo, binabaliwala na niya ako. Huwag mo akong sisihin. Para sa kapakanan ng anak ko, kailangan kong gawin ito. Gising ka na? Oo. Kabubugas ko lang itong strawberry. Tikman mo ang isa. Ang tamis talaga. Hello, Ma. Anak, kailan ka uuwi? May kailangan po kasi akong gawin ngayong 2 araw. Sa makalawa na lang po siguro. Namimiss na kita. Umuwi ka para bisitahin ako, sige na? Sige po, uuwi na ako mamayang gabi. Si Mama iyon. Bumalik ka muna doon. Baka mamaya ako pa ang lumabas na masama. Sumama ka na sa akin sa pag-uwi. Huwag na lang, hindi pa humuhupa ang galit niya. Mag-isa ka na lang bumalik. Wala iyon, susubukan ko siyang pakiusapan. Ma, bakit nagluluto pa po?
Matagal na rin mula noong huli akong nagluto ng pagkain para sa iyo. Oo nga pala, parang nagkukulang na ako ng pag-aalaga sa iyo. Naku, hindi ba't naging abala lang po kayo? Hindi ko naman po kayo sinisisi. Basta po, huwag niyo lang pakialaman ang personal kong buhay. Heto, tikman mo kung pasok sa panlasa mo. Anak, kamusta na kayo ni Yunjing kamakailan? Talaga bang mapilit ka na makasama siya? Paano naman si Lin Shiyue? Siya lang ang gusto kong pakasalan. Ikaw talagang bata ka. Sige na, pinapayagan ko na kayong magsama. Totoo po ba iyan, ma? Anong magagawa ko? Ikaw ang paborito ko? Kahit na ayaw ko man, kailangan ko pa ring pumayag kasi baka pati ako na nanay mo ay talikuran mo na rin. Ano po bang sinasabi niyo, Nay? Kaming dalawa ang pinakamahalagang tao sa buhay niyo? Kaya sa ganitong paraan, hindi ba mas mapapalapit kami at palaging makakasama niyo? Dating magkaibigan na maging biyanan at manugang, isang ang napakagandang kwento. Nay, tama na po yan. Sige na, sige na. Ikaw na anak ko, sumama lang ang loob ko dahil nagsikreto kayo sa akin at ginawa niyo akong parang ewan. Kasi po hindi pa namin alam noon kung paano sasabihin sa inyo. Sige na anak ko. Bukas ay isama mo siya para mag-dinner dito. Opo, Nay. Ayos po yan. Sa haba ng usapan natin, nagugutom na po ako. Nay, ang sarap niyo po talagang magluto. Anak, patawad. Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Yunjing? Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon? President Lin, pasensya ka na, pero may boyfriend na ako, nasabi ko na rin sa iyo noon, hindi tayo para sa isa't isa. Kung sasama ka kay Liang Chen, hindi iyan magtatapos ng maganda. Dapat tayong dalawa ang magkasama dahil tayo ang magkapantay at bagay sa isa't isa. Saan naman nanggaling ang lakas ng loob mo? Pasensya na, pero uuwi na ako. Yunjing, Bitawan mo ako. bigyan mo ako ng chance. Sabi ng bitawan mo ako. Magiging mabuti ako sa iyo. Ikaw. Anong ginagawa mo? Liang Chen, nangahas ka bang saktan ako? Karapat-dapat ka lang saktan. Bakit mo ba kailangang apihin ang girlfriend ko? Ikaw na bata ka. Huwag mong kalimutan na si Yue Yu ang tunay mong fiancé. Kayo lang ang nagdesisyon yan. Ano ang kinalaman yan sa akin? Kayo, kapag nagsama kayong dalawa, ano na lang ang sasabihin ng ibang tao kay Yue Yu? Wala akong pakialam. Tara na, uuwi na tayo. Kung ganyan ang gusto mo, huwag mo akong sisihin kapag pinahirapan kita. Huwag ka nang malungkot. Sinasabi ko sa'yo, pumayag na si Mama. Ano? Kailan pa siya pumayag? Sinabi niya sa akin na isama kita para mag-dinner mamayang gabi. Ngayong gabi? Bakit naman bigla siyang pumayag? Hindi ko alam. Siguro ay nagbago na ang isip niya. At saka, ako lang naman ang kaisa-isa niyang anak. Sa bagay. Pero ang ganda talaga nito. Kailangan kong maghanda. Ano kaya ang magandang isuot ko? Ano nga ba ang mas maganda? Titingnan ko muna. Anong tingin mo rito? Kailangan ba talaga yan? Hindi naman ito ang unang beses na makikita mo si Mama. Matagal na kayong magkaibigan. Bakit kailangan mo pang kabahan? Magkaiba kaya iyon? Ang dating magkaibigan ay magiging biyenan at manugang na ngayon. Magkaibigan na naging biyenan at manugang, talagang isang napakagandang kwento nito. Liang Chen. Liang Chen? Lahat naman ay bagay sa iyo. Ano bang iniisip mo? Iniisip ko, kung ang lahat ba ng manugang na haharap sa biyenan ay ganyan din kasing kaba mo. Ikaw ang pangit. Sige, ako na ang pangit. Ikaw na ang pinakamaganda. Kaya alin nga dito ang magandang isuot? Lalong gumubuti ang iyong kutis. Ma, sa ating family dinner, anong ginagawa nila rito? Anak, ang tungkol kay Yunjing, makinig kayo, ang tungkol sa bagay na ito ay sa huli, ay nagkasala tayo sa kanila,
Pamilya Lin. Kaya pinapunta ko ang lahat ngayon upang sabay-sabay tayong kumain. Ito na lang ang paraan upang ayusin ang relasyon ng dalawang pamilya. Simula ngayon, si Yueyu ay magiging anak-anakan ko na. Ayos lang ba iyon, Yunjing? Sige po. Pero hindi ko alam na may mga ibang tao pala ngayon. Hindi ako nakapagdala ng regalo para sa kanila. Ito ang regalong inihanda ko para sa iyo. Ang paborito mong limited edition. Ibibigay ko muna ito kay Yueyu. Salamat po, Ninang. Ma, ano po ang ginagawa niyo? Maupo ka. Kumain ka na. Halika, mag-toast tayong lahat. Matandang Lin, pasensya na po talaga. Malalaki na ang mga bata, hindi na natin sila makokontrol. Hayaan na lang natin sila. Sa susunod, Ninang, ipakikilala kita sa mas mabuting tao. Sige po. Halika. Halika na. Ano kaya talaga ang pinaplano nila? Yunjing, wag mo naman sana akong sisihin, kahit na naging magkaibigan tayo sa loob ng maraming taon. Pero yung kinuha mo ang anak ko, mahirap talaga sa aking tanggapin agad yun. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko po lahat. Sige na, inumin mo na. Yunjing, hinay-hinay lang sa pag-inom. Ano ka ba? Natatakot ka bang hamakin ko siya? Halika. Punuin mo pa? Yunjing, umuwi na tayo. Ma, lasing na si Yunjing. Ihahatid ko na siya pa uwi. Masyado ng gabi? Nagbook na ako ng kwarto sa hotel na to. Dito na muna siya magpahinga? Sige na nga. Tara na, Yunjing. Naku, Kuya Liang Chen, lasing na rin si Tita Ye. Sabi niya masama raw ang pakiramdam niya. Mukhang bumalik ang sakit niya. Tara na. Sa wakas, mapapasa akin ka na rin. Lin Yifeng, anong gagawin mo? Tumabi ka. Yunjing, matagal ko na itong sinabi sa iyo. Na tayong dalawa ang talagang para sa isa't isa. Ano ba ang nakita mo sa paslit na iyon? Halika rito. Ipaparamdam ko sa iyo ang tunay na lakas ng isang lalaki. Tigil! Bitawan mo ako. Tumigil ka. Tumigil ka. Aray, ang sakit ng ulo ko. Aray, masakit ang ulo ko. Doktor, kumusta po ang lagay ng nanay ko? Sa ngayon ay wala nang dapat ipag-alala. Ngunit para makasiguro po tayo, mas mainam na dalhin siya sa ospital para sa mas masusing pagsusuri. Lin Xiwe? Nasaan ang tatay mo? Ang tatay ko po? Umuwi na po ang tatay ko. Ma, kung maayos na po ang lagay ninyo, mag-isa lang doon si Yunjing. Kailangan ko po siyang balikan at alagaan. Hoy, anak. Hindi mo na ba papansinin ang mama mo? Kuya Liang Chen,
Hintayin mo munang matapos ang pagsusuri kay tita bago ka umalis. Kuya Liang Chen, Anong ginagawa nyo? Hindi ito maganda. Yunjing! Masyado na kayong mapangahas. May gana pa kayong harangan ako. Akala nyo ba ay hindi ko kayo kayang itumba? Yunjing! 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 Bitawan niyo ako. Bitaw. Akala niyo ba ay mahina ako? Gusto niyo ba talaga akong pagplanuhan? Walang makakatakas sa inyo kahit isa. President Jiang? Layas. Kuya Liang Chen, pakasalan mo na lang ako. Dahil akin ka. Xiao Chen? Yunjing? Pasensya na? Hindi kayo dapat magsama. Pinilit nyo lang ako. Yeneng Shuang, pumarito ka. Ito ang ganti ko sa pagsampal mo. Kilala na kita sa loob ng maraming taon, pero hindi ko akalaing magagawa mo ang ganito kasamang bagay. Jiang Yunjing, sa tagal nating magkakilala, talagang kinuha mo pa ang anak ko. Wala kang hiya, at deserve mo iyan. Hindi ko hahayaang masira mo siya. Kailangan kong gawin ito. Yeneng Shuang, para nga ba talaga sa kabutihan niya iyan? Sa ginagawa mo, tuluyan mo lang siyang sisirain. Yunjing? Yunjing, makinig ka sa akin. Hindi ganito ang nangyari. Yunjing. Yunjing, sa amin eh. Ang sampal na ito ay para kay Liang Chen. Ang sampal na ito ay para kay Liang Chen. Anak mo siya, hindi kanya kayang saktan, kaya ako ang gagawa para sa kanya. Paano mo nagawang pati ang sarili mong anak ay hindi mo pinalampas? Ma? Bakit mo ginawa iyon? Anak, ginagawa ito ni Mama para sa kapakanan mo? Para sa akin? Mula noon hanggang ngayon. Nagawa mo na ba kahit kailan na igalang ang gusto ko? Anak, Mula sa araw na ito, ituring mong wala ka ng anak. Yunjing, halika na. Maghiwalay na tayo. Yunjing, hindi ba nag-usap na tayo? Na hindi mo na ako itataboy pa muli. Yunjing, Pero ayaw ko na sa pamilya de Liangs na magkaroon pa ng anumang koneksyon. Sawang-sawa na ako. Pagod na ako. Parang awa mo na, palayain mo na ako. Yeneng Shuang, sana nga lang hindi na lang tayo kailanman nagkakilala sa buhay na ito. pasensya na, pero hindi ko talaga matatanggap na maging manugang kita. Sa buhay na ito, tapos na tayo at wala na tayong ugnayan. Yunjing, Yunjing. Security, bilisan nyo at isara ang pinto. Anak, kahit paano naman ay kumain ka? Palabasin mo ako. Dahil ba sa kanya, ay pababayaan mo na pati ang buhay mo? Sinasabi ko sa iyong palabasin mo ako. Hindi ko kailangan ng pagkagusto mo. Para sa buong gabi, magkano ba ang bayad sa iyo? Malinaw ang sinabi ko noong una pa. Ang gusto ko lang ay magkaanak ng hindi kailangan ang ama. Gaano man kahirap sa hinaharap, magkasama nating haharapin ang lahat. Pasensya na.
Hindi ko kaya. Huwag mo na akong hanapin. Mamuhay ka na ng maayos. Kuya Liang Chen, maaari ka nang lumabas. Hindi mo na siya mahahanap. Nakaalis na siya ng bansa. Jiang Yunjing, nangako ka sa akin na hindi tayo maghihiwalay. Jiang Yunjing, isa kang sinungaling. Xiao Mei, nasaan si President Jiang? Nasaan na si President Jiang? Jiang, umalis na po ng bansa si President Jiang. Saan siya pumunta? May sinabi ba siya sa'yo? Hindi ko po alam. Hindi niya po ako pinabili ng tiket niya. Anong nangyari sa inyo? Huwag kang tumingin. Anak, huwag kang maging ganyan, please. Makausap mo naman sana si Mama, please. Anak, anong nangyayari sa'yo? Huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Tulong? Tumawag kayo ng ambulansya? Dali. Anak, gumising ka. Anak, mali si Mama. Patawad. Ako na mismo ang maghahanap sa kanya para sa'yo, okay? Hahanapin ko siya. Basta't maging maayos ka lang agad. Nasaan ka na ba talaga? Sobrang miss na kita. Kayo po ba ang daddy ko? Yunjing? Anak ko ba talaga ito?
Sabi ko na sa'yo, na ako lang ang magpapalaki sa anak ko nang wala ka. Hinding-hindi na kita hahayaang makaalis pang muli.